Mr. David Licauco, abay proud and very loud na ipinagsigawan kung paano siya alagaan ng isang Barbie Fortesa. Talaga namang nagte-trending po ang ilan sa mga usapan at mga paayuda nitong si Miss Barbie Fortesa at si Mr. David Licauco kung saan namataan or sa isang video ay inamin nga nila ang lahat ng ito. Pero syempre po sumisigaw po no ang ilan sa mga Barda fans ng another project for Barda dahil tingnan nyo naman po yung kanilang mga awards niya. Barda Magic's 3 hits all in 1 year. Pulang araw, 26.8 million views, ranked number 3 most watched TV shows in 2024 from the Philippines, and That Kind of Love 3.6 million views movie, and Maging Sino Ka Man 2.1 million views, and rank 40 number 7 among TV sa Netflix, no? So lahat po ng mga ginawa nila sinasabi talaga na kumita at talagang pinapanood at tinatangkilik ng maraming mga Pilipino at maraming mga viewers, ano? Hindi lang ng Barda fans, but of course marami ding mga hindi rin naman ganun ka love ang Barda, pero at least sumusuporta sila kasi magaganda at magagaling ang pagganap. Kaya naman sinasabi ng mga Barda fans na deserve po ng Barda na mabigyan ng magagandang projects no ng GMA, since si Miss Barbie Fortesa naman kinukonsidera as one of the A-lister star ng GMA, no? So kung meron mang dapat bigyan at pahalagahan yan, sila yon. And of course panoorin natin ang ilan sa mga pag-amin nitong si Miss Barbie Fortesa and Mr. David Licauco kung paano po nila alagaan ang isa't isa. Dito sa mga videos na to na talaga na magte-trending ngayon sa social media ay grabe po yung kanilang mga pag-amin, ano? Talaga pinapakita nila dito na sobrang lalim na ng pagkakakilala nila sa isa't isa. Panoorin natin ang video clip na ito. Language. Siguro yung love language na nare-receive ko galing sa kanya, mas words of affirmation, ganyan. Mahilig siyang mga musta, mahilig siyang nagsasabi ng, totoo mo, hindi ka ng express. Pag pagpiling niya down ako that day, sasabi siya ng, ganda mo ngayon ganyan. Hindi ko naman, talaga. Secret na lang namin. Mamaya ko pala kasabihin ko sa kanila yung sagot ko. Ayan, words of affirmation, tapos pag nararamdaman niya antok na ako, binibila niya ako ng coffee, so yung mga service, gig. Tapos lahat naman, ang hinintay ko na lang talaga yung physical touch. Ikaw naman! Alam mo, nagugulat ako sa akin ko talaga na to. Si Barbie kasi, iniintindi niya ako. So, natawag ko. Acts of service. Yeah, she understands me, like how I am. Like, she would always ask me kung kamusta ako, okay ka lang ba? Palagi sinasabi yun, okay ka lang ba? Physical touch siya. Oo, hindi mo naghahanap. Nakakalay, di ba? Tsaka with affirmation din. Oo. Diba? Kasi ang galing ko, congrats sa galing ko. Ang cute mo. Sabi ko yun? No. Hindi, ayun, mga ganyan. Mas reassurance din words of affirmation, mas ganyan. Sa isang panayam inilathala ng Philippine Star noong May 21, 2025, ibinahagi ni Barbie Fortesa at David ang kanilang mga love language, ang paraan kung paano nila ipapakita at ipaparamdam ang kanilang pagmamahal. Si Barbie ay nagbiro sa simula na ang kanyang love language ay Barbie dolls. Ngunit kalaunan ay ibinahagi na ang tunay niyang love language ay words of affirmation. Ayon sa kanya, mahilig si David magbigay ng mga positibong salita at papuri na nagpapasaya at nagpapalakas sa kanyang loob. Para kay Barbie, ang mga simpleng salita ni David ay may malalalim na epekto sa kanyang emosyonal na kalagayan. Samantalang ibinahagi rin naman ni David ang kanyang love language na acts of service. Pinakita niya ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng mga simpleng gawain tulad ng pag-aasikaso kay Barbie sa set, pagtulong sa kanyang mga pangangailangan at pagtiyak na komportable siya sa kanilang mga proyekto. Para kay David, ang paggawa ng mga bagay para kay Barbie ay isang paraan ng pagpapakita ng kanyang malasakit at pagmamahal. Ang pangunawa sa love language ng isa't isa ay mahalaga sa anumang relasyon. Sa kaso ni Barbie at David, ang kaalaman sa love languages ay nagpapalalim ng kanilang koneksyon at nagpapabuti ng kanilang komunikasyon. Ang kanilang bukas sa pag-uusap tungkol sa kanilang mga pangangailangan at kagustuhan ay nagpapakita ng kanilang maturity at dedikasyon sa isa't isa. Ang pagiging bukas ni Barbie at David tungkol sa relasyon ay nagdulot ng inspirasyon sa maraming mga tagahanga. Marami ang humanga sa kanilang pagiging totoo at sa kanilang pagsisikap na panatiling pribado ang ilang aspeto ng kanilang buhay habang nagbibigay pa rin ng inspirasyon sa iba. Ang kanilang relasyon ay naging simbolo ng modernong pag-ibig na may respeto, komunikasyon at pangunawa. So, sa kanila pong pagtatambal, no, sa serye po nila noon, kung saan gumanap sila bilang Clay at Fidel, doon po na talaga nag-umpisa yung kanilang chemistry na agad na napansin ng mga manonood. Tapos sumunod yung kanilang Maging Sino Ka Man na isang remake klasikong pelikula naman. And then That Kind of Love na pinagbibidahan ni na Barbie at David. Ang pelikulang That Kind of Love ay isang romantic comedy na ipinalabas sa Pilipinas at Jinseiyo Arigato International Film Festival sa Japan. Sa pelikula gumanap si Barbie bilang Mila, isang dating coach, at si David naman bilang Adam, silang lalaki naghahanap
Hanap ng Pag-ibig, ang pelikula ito manggap ng positibong mga review at pinuri ng mga sa kanilang pagganap. So, talagang masasabi natin na si Barbie po at si Mr. David Licauco ngayon, talagang nagle-level up yung kanilang pinapakita nila sa publiko that they really know each other's well. At alam po natin na mas lalalim pa yung kanilang samahan kapag mas marami pang mga projects na ibibigay sa kanila. So, sa mga napanood ko, no, o the entire paayuda po nilang dalawa, pinapakita lang talaga nila dito na madalas silang mag-usap kung paano po alagaan ni David si Miss Barbie Fortesa. Ganon din naman si Barbie dito po kay David Licauco. So pinapakita lang dito yung tinatawag na parang 100% comfortability nila sa isa't isa. Napaka-komportable na ni David kay Miss Barbie na bagay na hindi natin nakita dati nung umpisa pa lang sila kasi sobrang mahiyain talaga si Mr. David Licauco. And si Barbie naman very jolly at talagang parang sobrang masiyahin siya, 'di ba? Parang opposite talaga yung kanilang kanilang character. Pero dahil po doon sa kanilang character na yon, talagang nag-jive sila sa isa't isa. Ayan. So sabi nga ni Miss Barbie Fortesa, inaantay na lang daw talaga niya yung tinatawag na physical touch. No, hindi naman kasi lahat ng lalaki very touchy kasi baka mamaya ma-misinterpret naman siya ng girl, 'di ba? Kasi pag very touchy na kasi yung lalaki, sinasabi parang brusco, parang mayabang, parang presko, 'di ba? Siguro dinadahan-dahan lang muna ni David kasi ayaw niya na ma-misinterpret ni Miss Barbie Fortesa yon. Si Barbie, ayun naman palang inaantay kay Mr. David Licauco. So since nagkaalaman na ngayon, titignan natin kung ano naman ang magiging action or magiging reaction ni Mr. David Licauco sa mga revelation naman ni Miss Barbie Fortesa. Alam niyo, sobrang happy po ang mga Barda fans kasi all out sila dito, very sincere at hindi talaga scripted yung kanila pong paayuda. So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to sweet videos ni Miss Barbie Fortesa and Mr. David Licauco. Abay, trending ngayon sa social media. And Mr. David Licauco's lolo. This one, dahil binigyang pugay nga, ni Mr. David Licauco ang kanyang yumaong lolo. David bilib na bilib sa pagiging parapsychologist ng lolong si Jaime Licauco. Bago pumanaw ang kanyang lolo na si Jaime Licauco, talagang naglalaan ng panahon ng kapuso star na si David Licauco para mabisita at makabanding ito. Napakaraming magagandang inspiring kwento ng pambansang Ginoo tungkol sa kanyang lolo na isang kilalang writer, professor at columnist. Pumalaw si Jaime Licauco noong May 15 sa edad na 84. Isang araw talagang tumatak sa kanya kahit noong bata pa siya ay ang pagiging parapsychologist ng pinakamamahal na lolo. Partikular na ang ginawa nitong pagbaluktot ng isang tinidor sa pamamagitan lamang ng isip. Inilala ni David ang bonding moments sila ng namayapang author kabilang na ang palagi niyang pagbisita sa bahay nito noong mga huling sandali ng pananatili nito sa mundo. Nag-usap kami, he's very smart. He know a lot about life, kaya the past couple of months talagang I would make sure to really spend time with him. Pahayag ni David sa panayam sa 24 oras sa burol ng kanyang lolo. Isa sa mga hindi malilimutan noong nambuhay pa si Jaime Licauco ay ang kung paano nito binaluktot ang tinidor gamit lamang ang isip nito. Hawak niya yung pork tapos nakatingin lang siya doon and super nag-i-internalize siya. Basically parang gusto niya sa akin ipakita yung power of mind. And then yung nabend yung pork, diba sa sakit, sobrang wow, amazing yun. Kahit until now, sinasabi ko sa kanya, minsan lolo, pakita mo naman sa akin sa ad ni David. So, isa pa sa mga natutunan ng kapuso heartthrob sa kanyang lolo ay ang pag-manifest sa mga pangarap sa buhay para matupad ang mga ito. Ang kapag passionate ka doon, ginagawa mo yun, talagang ma-achieve mo yun. Malayo yung mararating mo sa'yo. So, ayun, he just an inspiration to me, sabi niya. Sa pagpanaw daw ni Jaime Licauco, isa sa mga realization niya ay itong life na binigay sa atin, hindi siya forever. Alam naman natin yun. I think it's better to be nice to everybody, stop the hate, and really just choose peace over chasing validation and instant gratification, diba? Live happily and tell your loved one that you love them, sabi ni David. Bilang author, nakasulat si Jaime Licauco ng 17 na mga libro at mga artikulo na tumatalakay sa paranormal, mysticism, inner mind development, creative and intuitive management. Ayun. So, yun yung ilan sa mga nagawa ng kanyang lolo. Kaya, isa sa mga greatest lesson na natutunan niya na kapag meron kang you must always give importance dun sa mga taong mahahalaga sa'yo. Diba? At sabi mo daw sa kanilang mahal mo sila. So, maliban dyan ay pinag-uusapan din ng ilang mga netizen ang ilan sa mga video clips, kasi ilang araw na po natapos yung kanilang close-up na event, yung kanilang mall tour. Pero may mga naglalabas ang video kasi kung gaano ka-sweet, off-cam itong si Mr. David Licauco and Miss Barbie Fortesa sa isa't isa. May mga fan po kasi sa TikTok na nag-post nito na kung paano alalayan, kung paano alagaan ni David Licauco si Miss Barbie Fortesa na talagang sobrang saya ng mga Barda fans kasi pinapakita nila sa publiko na hindi lang talaga
talaga yung kanilang samahan na hindi lang pang telebisyon or pang ano lang camera. Kasi may mga love team ngayon na talagang mararamdaman mo talaga na scripted lahat ng mga galaw. Kumbaga walang sinseridad, diba? At walang katotohanan sa mga nakikita nila. This time is pinakita ni Miss Barbie at ni Mr. David Licauco, no? Hindi nila alam na binibidyohan sila kung gaano sila kasweet. Tignan mo na may hawak ni Mr. David Licauco kay Miss Barbie. Kung tutuusin, hindi naman niya kailangan gawin niya kasi may mga gwardiya, may mga parang mga escort itong silang dalawa, no, para alalayan sila sa mga fans. Pero talagang ganito yung kanyang act of parang love language niya dito po kay Miss Barbie Portes. Sabi niya nga, di ba, parang ang kanyang love language is acts of service. At yun yung nakikita natin kay David Licauco na bagay na bet naman Miss Barbie. And of course, syempre, tuwan-tuwa din ang mga parents ni Mr. David Licauco na si Mami Eden dahil sobrang nilalike nila lahat ng mga videos na nagdadaan sa kanilang mga feeds. Kung makikita nyo at bibisitahin nyo yung kanilang mga social media accounts, makikita nyo po doon na talagang sobrang yung kanilang suporta para kay Barbie at saka kay Mr. David Licauco. Kaya naman sobrang happy tayong lahat. Sana nga no, soon is ma-approve na yung niluluto na project para kay Miss Barbie at kay Mr. David Licauco. At dahil dyan,